Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami na dyan! Ginagawan nyo naman ako ng intro. Ano ba? Ang bihira. Yun dapat ang intro ko eh. Hindi yung kagaya ni na Ate Tina at Mother Malu ang nagmamahal ngayong February. Dahil alam nyo, kahit yung kuha mismo ng mga retailers ay tumaas ng gusto dahilan para maapektuhan yung kanilang kita dito sa Pasig Mega Market. Isa lamang sa mga malalaking pamilihan sa buong Metro Manila. Naramdam yung sinasabi ng grupong Bantay Bigas na pagsipa ng presyo ng kanilang mga produkto. Mula kasi noong Disyembre, 10 piso na, Jerry Anthony, ang iminahal ng bigas na ibinebenta rito sa malaking pamilihan. Angal ng may-ari, isa sa mga pwesto rito, si Mang Jojo, nakausap natin, wala na raw silang mahanap na nagigiling ng lokal na bigas. Bigla kasing dumami ang imported rice itong Enero na mas mura umano kaysa lokal. Sabi naman ni Ma'am Pauline, isa ring negosyante rito, aabot sa 15 pesos ang isinalo ng kanilang benta at nahihirapan silang mag-stock sa ngayon ng mga lokal dahil puro imported lamang ang available na kanilang nakukuha. Pakinggan natin sila. Yan. Mas mababa yung imported rice na pinipilahan doon kaysa dun sa local rice. Kaya di sila naglalabas ng local. Inaantay nilang maubos yung imported, sa kanila ilalabas yung ano. Magkano itinalon ma'am ng ano niya mula December? Malaki. 10, 50, mga ganun. Malaki yung tinaas ng local. Kasi hindi ko matanda. Parang meron pa yata akong 38 nun eh, ng December eh. Yan ang binabanggit ni Ma'am Pauline, meron silang 38 pesos, 40 pesos pa nga, well-milled rice na noong December. Ngayon, for context lang, 50 pesos na. 51 pesos yung pinakamahal na well-milled rice mula sa Isabela dito sa Pasig Mega Market. Pinapagkukunan naman daw sila mula sa Nueva Ecija at Pangasinan, pero yung mas malapit sa Metro Manila na Bulacan, halos wala na silang makuha ng mga lokal na bigas. Puro imported na rin yung bumabagsak. Sa ngayon, 51 pesos yung pinakamahal na well-milled rice, kaiba doon sa ipinamamalitan ng Department of Agriculture na meron pang abot ng 40 plus pesos per kilo sa mga palengke dito sa Metro Manila. Yung local na bigas ang tumaas ang presyo, no? Yung imported, magkano daw yung imported per kilo? Mas mura ng kaunti yung kuha ng mga retailers sa imported, pero kapag na-transfer dito sa kagaya dito retailer, aabot pa rin na Anthony ng 51 pesos yung mga imported na bigas. Kaya yung mga retailer, puro imported na rin yung kanilang well-milled rice na nasa harap dahil wala na rin naman talaga silang supply in the first place na mapagkunan nung mga lokal na bigas na sana'y mas naibebenta ng mas mura. Ang problema, wala silang mahanap na source ng lokal na bigas. At ang sinasabi ng grupong Bantay Bigas, hindi naman talaga nagkulang yung lokal na bigas sapagkat kumani tayo noong huling bahagi ng 2025. Ang tanong, nasaan ngayon itinatago yung mga lokal na bigas dito sa mga storage facilities bago ibagsak dito sa Metro Manila? Okay. Thank you. Thank you, Edniel. Wala rito sa lungsod ng Pasig, ako si Edniel Parosa, Laser Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.